Tayo po ay magbasa mga kapatid sa Revelation chapter 2 at tayo po ay magpapatuloy po ng ating series mga kapatid. At ang babasahin po natin ay mula po sa verse 12 hanggang 14. Bago po tayo manalangin mga kapatid ay basahin po natin. At kung inyo pong nasumpungan na sa inyong mga Biblia ay ating basahin. Sabi po dito sa Revelation chapter 2 verse 12 to 15. And to the angel of the church in Pergamos write, these things say it, he which hath the sharp sword with two edges. I know thy works, and where thou dwellest, even where Satan's seat is, and thou holdest fast my name, and hast not denied my faith, even in those days wherein Antipas was my faithful martyr, who was slain among you, where Satan dwelleth. But I have a few things against thee, because thou hast dared them that hold the doctrine of Balaam, who took Balak to cast a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornication. Kung inyo po maalala mga kapatid, ito po yung ito po yung tinalakay natin nung last month, yung doctrine of Balaam. At ngayon naman po ay sa Revelation chapter 2 verse 15, sabi po dito, so hast thou also them that hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate. At ito po ang tatalakayin natin mga kapatid. Tayo po ay minsan pa na dumulog sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. O dakilang Diyos, hallelujah. Aming kang pinupuri, pinasasalamatan sa umagang dito at patuloy ka na nagbibigay ng kalakasan sa amin sa bawat araw at sa mga oras na ito, Panginoong Diyos, ay patuloy ka na nagbibigay sa amin ng kalakasan, hindi lamang po kalakasan sa aming pisikal, kundi maging man ang aming pangangatawan ay patuloy, ang aming espiritual na pangangatawan, Panginoon Diyos, ay patuloy mo na pinalalakas sa pamamagitan ng iyong mga salita, sa pamamagitan ng mga awitin at panalangin ng bawat isa. O Diyos, hallelujah, minsan pa sa mga oras na ito, kami po ay lumalapit sa iyo, na muli kami ay tatalakay dito sa Revelation, sa church ages ng Pergamum at nawa, Panginoong Diyos, ikaw ang higit pa na magbukas at makita ng aking mga kapatid sa umagang ito, mga bisita at mga bago sa pananampalataya, Panginoong Diyos, ay higit namin na makita na yung kapahayagan na ito ay patuloy mo na pinagkakaloob mo sa amin upang kami higit pa po na lumago at lumalim sa pananampalataya. Kaya, Panginoon Diyos, amin pinagkakatiwala ang aming gawain, nalalaman mo ang kalagayan ng bawat isa, at nawa, Panginoong Diyos, ikaw ang mangusap sa kaibuturan ng puso ng bawat isa. At ito po ay pangalagaan namin at sulitin namin, Panginoong Diyos, ang bawat gawain at bawat pagtuturo at bawat pangangaral ng iyong mga salita. Dahil darating mga araw, ito ay magiging mahigpit na at kami nagpapasalamat, Panginoong Diyos, dahil ito ay ini-enjoy namin ngayon at higit ito na gumagawa sa aming pananampalataya. Kaya Panginoon Diyos, salamat po at ito po ay aming ipinagkakatiwala ng aming gawain sa buong maghapon at ang aming pagtatalakay ng Bible study at ibinabalik lamang po Panginoong Diyos namin ang lahat ng kapurihan, pasasalamat at ito ay aming hiling at dalangin sa dakila mo pong pangalan, aming Panginoon Kristo. Amen. Amen. At kayo po ay malaya na makakaupo, mga kapatid. Hallelujah. Salamat po sa araw na ito. At kung pwede po ba akong makahingi ng tubig, mga kapatid? Dahil napansin ko wala ata si Bar Wilson, nasa Ocampo. Yun ang ating kapatid, hindi nakakalimutan yung tubig na mga nagsishare. Kaya pag wala po siya, walang naglalagay po. At salamat po mga kapatid. At tayo po ay tumungo na tayo po ay magpapatuloy sa pagtatalakay natin sa church age ng Pergamum. At ngayon po mga kapatid, tayo po ay part 6 na po tayo nitong The Church of Pergamum. At mga kapatid, nung nakaraan ay tinalakay natin yung patungkol sa doctrine of Balaam. Pwede po ba natin yung slides natin, Sister Ann? Okay. At kung maalala nyo mga kapatid,
Parang di po gumagana yung remote. At kung nyo maalala mga kapatid, next slide. Binasa natin yan. Na ito ay, i-recap ko lang po ng konti. Next slide. Okay, thank you. Na alam natin kung sino yung anghel ng Pergamum, mga kapatid, na dito nga ay nakita natin yun sa iglesia ng Efeso ay si Paul, Apostol Paul, the messenger ng Church of Ephesus, at sa Smyrna naman ay si Irenaeus. At pagdating po dito sa Pergamian Church Age, mga kapatid, ay si Saint Martin po, mga kapatid. Sa third Church Ages, mga kapatid. At konting pagre-recap lang, titingnan natin, nandoon yung Pergamum, yan yung literal, na dati-rati ay talagang church na na-establish po sa bansang Turkey po ngayon, siya ngayon. At kung titingnan nyo po sa Turkey ngayon, ay halos wala na pong Kristiyano doon. Ito po ay Muslim country na, at mga tinataya, mga ilang porsyento na lamang po ang nakatira doon dahil pinipersecute po ang mga Kristiyano sa Turkey. At lilipasan na natin yung mga maraming bagay dahil baka kapusin tayo ng oras, mga kapatid. Ito si Saint Martin, yung nakita niya, yung pulubi na hubad ay habang siya ay soldier pa dyan, mga kapatid, nakita niya yung kalagayan ng pulubi, naawa siya. Wala siyang ibang extra damit na maibibigay. Ang ginawa niya, yung kapa niya, hinati niya. Na binig niya yan na ng masusuot yung pulubi po, mga kapatid. At dahil po dyan, nung kinagabihan ay nagkaroon siya ng vision at nangusap sa kanya ang Panginoong Hesus. At diyon po ang umpisa ng lakbay ng pananampalataya po ni Saint Martin, mga kapatid. Naalala pa po ba ninyo, mga kapatid, yung mga tinalakay natin? Nawa ay maalala pa. At doon sa part 3 ay tinalakay natin, I know thy works. Na alam ng Diyos yung gawa ng Pergamos. I know thy works, and where thou dwellest, even where Satan's seat is, and thou holdest fast my name. Na sila po ay pinanghahawakan nila yung salita ng Diyos. Na bagamat, sabi dito, and has not denied my faith, even in those days wherein Antipas was my faithful martyr, who was slain among you, where Satan dwelleth. Na kahit nandun na malapit sa kanila yung gawa ng kaaway, mga kapatid, ay pinanghawakan po nila. Na maalala natin, mga kapatid, na days po ng Smyrna at days po ng Pergamos ay hinahanting po talaga yung mga Kristiyano. At dito po maraming mga Kristiyano po ang pinatay dahil po sa pag-iisip ng mga ibang mga Kristiyano rin na nagpapakilala sila ay tunay na Kristiyano, iniisip nila na tama yung ginagawa nila, mga kapatid. At papas forward natin. At ito yung part 4, lilipasan na natin. At nung part 5, the doctrine of Balaam, naalala niyo po ba, mga kapatid, kung ano yung doctrine ng Balaam? Na sabi dito, but I have a few things against thee, because thou hast dared them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornication. Kung maalala niyo po last month, mga kapatid, tinalakay natin kung sino si Balaam, na para maintindihan po natin dito sa Revelation chapter 2 verse 14, ay kinakailangan po natin na balikan po doon sa Old Testament para makilala natin kung sino nga ba ito si Balaam, at siya ay nagturo kay Haring Balak doon sa Lumang Tipan paano magkaroon ng stumbling block ang children of Israel.
At ang itinuro niya ay to eat things sacrificed unto idols and to commit fornication. Na sa panahon po nila, ginamit nila yung mga kababaihan, yung mga Moabita, mga Madyan, mga kapatid, para po makapag-commit ng fornication yung bansang Israel. Yung mga kalalakihan po ng Israel. At nasabi ko nga po mga kapatid, nung last time, ito po yung unang beses talaga na yung mga children of Israel, mga kapatid, sila po ay kumain, eating sacrifice unto idols, saka nag-commit ng fornication. Ito yung unang-unang mga kapatid. Kaya pagdating po dito sa Pergamian Church Ages, mga kapatid, ay makikita nyo sa Revelation, sinasabi rin dito sa Pergamum na, "But I have a few things against thee, because thou hast dared them that hold the doctrine of Balaam." Na sa panahon po ng church ages na ito ay meron rin katulad na espiritu na humahawak po sa doctrine ni Balaam na sila po ay nagkukumit na things sacrificed unto idols and commit fornication sa panahon po ito. Kaya, to make the pagre-recap mga kapatid na mas maiksi, yun po ang nangyari sa part 5 po natin, Doctrine of Balaam. At ngayon naman po, mga kapatid, ay tatalakayin natin medyo marami na po kasi yung slide talaga mga kapatid. Pagpasensyahan nyo na at nawa ay mapagtiisan nyo, mga kapatid. Sabi, at dito po sa part 6 ay lalagyan natin ng parang subtitle na The Doctrine of the Nicolaitans. Alam ko, marami na po pamilya po dito. Alam na po ito, yung Doctrine of the Nicolaitans. At para po sa mga baguhan, sa ating mga bisita, ay iniisip ko nga, Panginoon, parang alangalin na itong italakay ko kasi sunod-sunod na ipinapangaral yung mga real-time talagang mga pangyayari ngayon na yung giyera sa Israel, yung mga nangyayari sa mga bansa, mga kapatid. At sabi ko, parang alangalin ng talakayin namin ng talakayin itong church ages. Dahil ito ay nakalipas na at nagbigay ng inspirasyon ng Panginoon na kinakailangan natin na ipagpatuloy pa rin kahit papaano mga kapatid dahil sa pagbabasa ko nga sa pag-aaral nitong the Doctrine of Nicolaitans ay ito rin po pala mga kapatid ay isa sa mga sign makikita natin na pag meron mga ganitong mga bagay na the Doctrine of Nicolaitans na nakikita tayo sa ating panahon natin, ito rin po ay nagiging isang hudyat rin o tanda na malapit na ang wakas. Kaya sabi ko, hindi naman pala nahuli sa real time na mga pagtatalakay ngayon. Dahil mga nakaraan, ang ating apostol, Brother Ryan, ay tinatalakay niya yung patungkol sa Israel, Palestine. Di ba mga kapatid, yung gera nangyayari. At nakita natin mga kapatid na talagang yung bansang Israel, makikita natin kung yung root nila hanggang sa panahon natin ngayon. Makikita natin na sila talaga ay vindicated, iningatan ng ating Panginoon Diyos. At makikita rin natin mga kapatid na titingnan natin dito sa Pergamian Church Ages na mahalaga rin. Makita natin ito dahil ito ay para na sa mga nobya. Church Ages na po ito na mga nobya ng ating Panginoon. At sa pagpapatuloy, "So hast thou also them that hold the doctrine of Nicolaitans, which thing I hate." Nakatulad po doon sa verse 14, dito sa Pergamum ay meron ng nangahawak ng doctrine of Balaam. At dito naman sa 15 ay meron ng humahawak ng doctrine of the Nicolaitans. At ito po yung pag-aaralan natin mga kapatid. Sana po ay mapagtiisan nyo. At kung ito man po ay napakinggan na natin, alam na natin, pagtiisan pa rin natin mga kapatid dahil hindi natin alam, baka meron buksan ang Panginoon at mas higit pa na ipaunawa sa atin sa doktrinang ito na malaman natin kung ano nga ba itong the doctrine of the Nicolaitans.
At kung titingnan nyo, mga kapatid, sa Church of Ephesus, ay meron rin dito sa verse 6, but this thou hast, that thou hatest. Na itong Church of Ephesus, ay meron raw po sila na kinapupuutan, the deeds of Nicolaitans, which I also hate, na maski man ang Panginoong Jesus, ang ating Panginoong Diyos, ay kinapupuutan rin niya. Napakaganda po dito sa church ng Ephesus, mga kapatid, sa panahong ito, hate nila yung deeds of Nicolaitans. Yung mga gawa ng Nicolaitans. Pero dito sa Pergamon, sa third church age, ang nakakalungkot, hindi nila hate, meron pang humahawak ng doktrinang ito. Sana po matandaan nyo yan, mga kapatid, the deeds of Nicolaitans, which I also hate. Na sa church po ng Ephesus ay wala pa po ito, na ito ay kinapupuutan rin nila. At pagdating doon sa Pergamum, ay meron na pong humahawak. Na pinaalala nga ng ating Panginoon, which thing I hate. At kung titingnan nyo, mga kapatid, ito yung church ages sa Ephesus. Maalala natin, mga kapatid, inilinaw sa atin ito ng ating kapatid Ryan, na yung Ephesus ay nagmula ito 33 AD. Inilinaw niya dahil magiman yung mga apostol noon, sila Apostol Pedro, pag-uumpisa sila po ay first church ages, nasa time na po ng Ephesus. Kaya kung titingnan nyo, pati yung mga pagtatalakay natin, yung mga pagtatalinhaga na itinuro sa atin nung mga nakaraan ay 33 AD, at sa ngayon tayo ay nasa 2023 na. At kung kung bibilangin ay 2,000 years ago na ito, mga kapatid. At dito sa white side na merong puti po dyan sa may bilog, sa kabuuan po ng church ages na yan, mga kapatid, it symbolized the purity of the teaching of the Apostle Paul on this early church age. Tingnan nyo, mga kapatid, ito na yung panahon ng mga apostol, nila Apostol Pablo, pero yung purity po ng mga turo ay halos meron ng itim. Meron na pong nababahiran na po na mga ibang turo. Na kung makikita ninyo, mababasa nyo sa Biblia, ang mga sulat ni Apostol Pablo, ay meron siyang sinusulat na mga paalala sa mga mananampalataya. Dahil po dyan sa itim na part na yan. At yung itim na part, sabi po dito, the idea, doctrine of men that is slowly penetrating inside the church. Yan po ay yung doktrina, kaisipan po ng tao ay unti-unti na pong pumapasok sa iglesia. Na imbis na pure word of God, mga kapatid, ay yung mga idea na, mga doctrine ng tao na yung ipinapasok nila. At pagdating po dito sa temple ni Irenaeus, nangalahati po, pumantay, yung puti saka yung itim. White side symbolize the purity of the teaching of Irenaeus, at yung black side naman, mga kapatid, become a doctrine. Yung idea na doon sa first church age, naging doktrina in overpowering the pure teaching of the church. At pagdating po dito sa third church age, mga kapatid, kumunti na yung pure word na salita talaga ng Diyos. Third church age pa lang yan, mga kapatid. Tayo ngayon, ilang church age tayo, mga kapatid? Ika-7. At ito dito, ika-3 pa lang. Pero, kung titignan nyo, quarter agad. One-fourth na lang yung yung pure word na salita ng Diyos na itinuturo dito, mga kapatid. At ito po ay, iti-take note nyo po, itong Pergamos, ito po ay nag-umpisa 312 AD. Dahil mamaya po ay titingnan natin yan, tatalakayin natin yung patungkol po sa 312 AD, mga kapatid. Na yung white side dito, the purity of teaching, Martin on this Pergamian church age. At yung dark side symbolize the false doctrine, the Nicolaitans.
overpowering the pure teaching of the church. Na dito na po yung doktrina ng Balaam, doktrina of Nicolaitans, na ino-overpower na nila yung pure word na salita ng Diyos. Na talagang dumami na yung mga hawak na kaisipan ng tao, mga kapatid. At ito po ay nakakalungkot. At sabi po ng ating kapatid, ng ating propeta, sabi po, the group that inch its way ever so slowly into the church by its deeds, Nicolaitanism no longer fears exposure but is openly organized in a group. Naintindihan niyo mga kapatid, na yung grupo raw na nandun sa first church age, mga kapatid, na sabi nga dito, ever slowly into the church, no longer fears exposure, na hindi na sila natatakot na ma-expose sila, is openly organized in a group of its own assembling and is coming against the true church in undisguised hostility. Na ito po ay nagpapakilala na, mga kapatid. Now, when I say this was an organized Antichrist church, I am giving you the truth from the authenticated history. Na meron pong history na pinagbatayan ng ating kapatid. The first church founded in the Rome, na yun, kauna-unaha pong simbahan, mga kapatid, ay ito po ay founded sa Roma. We will trace its history in the Pergamian church age. Kaya nga po pinatitik note ko, mga kapatid, sa inyo yung 312 AD, dahil makikita natin na dito po pala, mga kapatid, nag-umpisa yung mga history. Had already turned the truth of God into a lie by introducing a pagan religion with Christian names and meaning. Kung titinan nyo po, mga kapatid, sa Ephesians at Smyrna, mga kapatid, ay yung mga Kristiyano po doon ay against pa yung mga Romano. Hinahanting sila. Pero pagdating po dito sa Pergamian church ages, mga kapatid, naging iba yung pakikitungo ng mga Romano sa mga Kristiyano. Sabi dito, had already turned the truth of God into a lie by introducing a pagan religion with Christian names and meaning. Pwede po ba natin, Sister Ann, ma-copy yung link dyan at i-search natin? At yan po ay sa Wikipedia, kinuha ko. Makakopy ba? At sa pagpapatuloy, mga kapatid, habang sinesearch ng ating kapatid, na we will trace its history in the Pergamian church ages. Nawa po ay nakukuha natin, naintindihan natin, inuunti-unti lang natin, at maging yung oras natin, nauunti-unti na rin. At nawa, mga kapatid, ay makita natin, maunawaan natin. At ito ay patungkol po kay Constantine the Great. Kilala niyo po ba ito sa history? Sa mga napag-aralan natin noon, nung high school tayo, kilala natin si Constantine the Great. At itaas-taas natin, Sister Ann. Sige. Okay. At si Constantine the Great po, mga kapatid, ay was Roman Emperor from 306 to 337 AD. Siya po ay naging Roman Emperor, si Constantine the Great. At kung titignan nyo, yung 312 AD, doon po nag-umpisa yung Pergamos Church Age. At ito po ay pasok sa panahon ni Constantine the Great, mga kapatid. He was the first emperor to convert to Christianity. Na siya po pala, mga kapatid, yung kauna-unahang emperor na Romano na na-convert po sa Christianity. Ito po ay sa panahon ng Pergamos Church Age, mga kapatid. At sa mga kunting biography niya ay kaya siya naging Kristiyano dahil yung nanay niya po ay Christian
Kristiyano po yung nanay niya. At taas-taas po natin, Sister Ann. At yan po ay mga ibang mga history. Ito, although Constantine lived much of his life as a pagan and later as a catechumen, na si Constantine, kauna-unahan pala talaga sa buhay niya ay pagano siya. Bakit po? Yung tatay niya po ay pagano. At siya po ay na-convert sa Christianity. He began to favor Christianity beginning in 312 AD. Na sa panahon po nung Pergamos Church Ages. Na bagamat makikita natin, ay maganda to ha. Yung mga Kristiyano na dating hinahanting, pinapatay, yung Romano na emperor ay nagkaroon na ng favor. Pero kung titingnan pa natin mga kapatid sa spiritual na pagtingin mga kapatid ay merong good, merong bad na bagay po dito. At masasabi ko mas marami yung mga hindi ka nais na bagay na nangyari sa history. Finally, becoming a Christian and being baptized by either Eusebius of Nicomedia, an Arian bishop, or Pope Sylvester the First. Ito po ay history lamang mga kapatid, which is maintained by the Catholic Church and the Coptic Orthodox Church. He played an influential role in the proclamation of the Edict of Milan in 313 AD. Pwede po ba natin, Sister Ann, i-click yung Edict of Milan? Yan po ay was the February 13, 300 agreement to treat. Yung Edict of Milan po, ang laman po ng mga kapatid ay to treat Christians benevolently within the Roman Empire. Na yun po yung laman ng Edict of Milan. Yung kautusan, mga kapatid, back po natin, Sister Ann. At sa pagpapatuloy, which declared tolerance for Christianity in the Roman Empire. He convoked the First Council of Nicaea in 325 AD, which produced the statement of Christian belief known as the Nicene Creed. Pwede po ba natin i-click naman yung First Council, yung ano? Yung First Council of Nicaea. Na si Constantine the Great po ang nag-ano po nito. Taas natin. The First Council of Nicaea was a council of Christian bishops convened in the Bithynian city of Nicaea. Ito po ay sa Turkey, makikita mga kapatid, by the Roman Emperor Constantine I in 325 AD. This ecumenical council was one of the many efforts, but not the first, to attain consensus in the church through an assembly presenting all Christendom. At its main accomplishment were settlement of the Christological issue of the divine nature of God the Son in His relation to God the Father, the construction of the first part of Nicene Creed. Yun naman po yun, ano natin. I-click natin. Ito mga kapatid. Ang Nicene Creed is defining statement of belief of Nicene or mainstream Christianity in those Christian denominations that adhere to it. The original Nicene Creed was first adopted. The amended form is also referred to. Pwede bang laki-lakihan natin, sis? Ay, oo. Lit-litan natin para maano natin. Lit-litan pa natin. Kasi di natin nababasa yung ano. Itaas natin. Sige, ano muna natin. Iwan muna natin mga kapatid. Nakuha, sana ay meron tayong nakuha. Na ito mga kapatid na tinatalakay natin, ito po ay history. Na napakahalaga po na makita natin na dito po pala sa church age ng Pergamos, dito po nagpaumpisa po yung pakikitungo sa mga Kristiyano na mabuti dahil po yung naging emperor na nila ay isang Kristiyano.
At dahil po dito, siya po ay gumawa na nagkaroon ng First Council of Nicaea at ito po ay nangyari noong 325 AD na tinitipon niya yung mga bishop na Kristiyano sa panahon po noon, mga kapatid. At sila po ay nagkaroon ng mga pag-uusap. At pagpatuloy natin yung slide natin, Sister Ann. Iwan muna natin para mas lalo natin maintindihan, mga kapatid. Sabi dito, by the second age, it was so pagan, though claiming to be the true church, that Polycarp came about 1,500 miles at the very old age to plead with them to turn back. Ito po doon sa second age, doon sa Smyrna ay nakiusap si Polycarp doon sa mga bishop na magsibalik sila. They would not do it. They had a solid hierarchy and a solid organization in a complete departure from the world. This then is Satan's synagogue. Mga kapatid, Paul of blasphemy in which were already the seeds of the doctrine of Nicolaitanism, in which would shortly be the actual seat of power of satanic religion. And this is exactly right for the Revelation 2, chapter 2, verse 9, does not say these are people of Satan's synagogue, but it says they are Satan's synagogue. Na ito yung mga pag-aaral na ito, mga kapatid, doktrina, Nicolaitanism, ay ito po ay the power of satanic religion, mga kapatid. At what are these Nicolaitans? Para mas lalo po natin maintindihan, mga kapatid. From Greek word, mga kapatid, Nikao, which means to conquer, and Laos, which means the laity, the people of the church, mga kapatid, na meaning, mga kapatid, to conquer the laity o to conquer the people of the church. At sa panahon natin, mga kapatid, ay makikita natin ito sa mga denominational na mga churches, sa mga ibang mga reliyon, mga kapatid, na ginagawa ito, na to conquer the laity. In plain fact, somebody was doing something in that early church which was conquering the laity. If the laity were being conquered, then it must have been some authority doing it. Kung ang mga tao raw ay kino-conquer, then it must have been some authority. May kapangyarihan na gumagawa nito, mga kapatid. Now, why is this such a terrible thing? It is terrible because God has never placed His church in the hands of the elected leadership which moves with political mindedness. Na yung Nicolaitan, mga kapatid, na yung to conquer the laity, para sila ay humawak sa mga tao, sila ay mag-overpower, mga kapatid, ito po ay, sabi ng ating propeta, terrible thing na bagay, na yung pagkakaroon ng doktrina ng Nicolaitan. God has never placed His church in the hands of an elected leadership which moves with political mindedness. Na kung meron pong political mindedness na yung mga tao na elected leadership para sila ay mag-overpower, maging overlord sa mga tao, ito po ay hindi magandang bagay at ayaw to ng Diyos. He has placed His church in the care of God-ordained, Spirit-filled. Kung meron pong pagkakatiwala ng ating Panginoon Diyos ay yung mga tao na God-ordained niya at Spirit-filled, word-living men who lead the people through feeding them the word. Na yung mga kalalakihan na ipinamumuhay ang salita ng ating Panginoon. He has not separated the people into classes so that the masses are led by a holy priesthood. It is true that the leadership must be holy, but then so must be the whole congregation. Father, there is no place in the world where priest or minister or such mediate between God and the people. Meron po ba tayong narinig ngayon, mga kapatid, na umaangkin na sila ay mediator? Mediator na between the people at sa ating Diyos. At makikita natin sa panahon natin, mayroong mga umaangkin na nito, mga kapatid. Nor is there a place where they are separated in their worship of the Lord. Meron po ba kayong nabalitaan na ganito, mga kapatid,
noong mga nakaraan po, mga buwan, mga araw, ito ay maugong-maugong. At kung titingnan nyo mga kapatid, yung ganitong doktrina ng Nicolaitanism ay talagang nandito pala sa Pilipinas. Meron nga po akong napanuran mga kapatid na nung nakaraan, place talaga. Hiniwalay nila yun, sarili nila. Di ba alam natin yun dun sa Sitio Kapihan, ito po ay mainit ngayon na balita at ito po ay nasa Senado na. Dahil sa mga bagay na merong mga nilalabag, yung mga namiminuno doon, na marami ng pinagbabawal doon sa mga tao, at pati yung pamumuhay nila, pati yung mga minor de edad, ay iniiba nila yung mindsetting at bini-brainwash nila mga kapatid, na imbis na sila yung mag-minister sa kanila, tumulong, sila ay nagiging overlord na, sila ay nag-overpowered, kino-conquer na nila yung church, mga kapatid. At sabi dito, nor is there a place where they are separated in their worship of the Lord. God wants all to love and serve Him together. Nicolaitanism destroys those precepts, instead separates the ministers from the people and makes the leaders overlords instead of servants. Na dapat po pala yung mga lingkod ng Diyos, yung mga na nagbabahagi, nangangaral, ay hindi nila iniisip na sila ay leaders, mga kapatid, kundi servants. Now, this doctrine actually started as the deed in the first age. Na nakakalungkot, mga kapatid, doon sa Ephesians, ito po ay kaisipan lamang na yung church age doon, hate nila yung ganito, ng Nicolaitanism, na yung tao yung nag-overpower, na kumoconquer sa people of the church. At pagdating po dito sa Pergamos, mga kapatid, ay ganito yung nangyayari. Meron ng Nicolaitanism. Bakit? Sa paano pong paraan, mga kapatid? Sa paraan po na ginamit yung emperor na Romano, mga kapatid. At sa pagpapatuloy, mga kapatid, sabi dito sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, for there is one God and one mediator between God and men, the man, Christ Jesus. Alam niyo po ba, mga kapatid, meron akong, sa pag-aaral ko, napuntahan ko yung video. Kung titignan niyo po sa YouTube, mga kapatid, meron tong title na, I am the Son of God. At ang patungkol po ito sa parang balita ito po ay ABC News, at ito po ay tumatalakay doon sa mga nagpapakilalang sila yung Misaya. Sila yung tagapagligtas. At alam niyo po ba, mga kapatid, sa tatlo ito na pagpapakilala, yung isa taga-Russia, yung isa nagpapakilala siya pero wala siyang follower. Yung isa, iniisip niya siya raw si Jesus. At habang nga siya ay ini-interview, may dumaan na bata. Sabi ng bata, do you think you are Jesus? Sabi niya, yes, I am. At sabi naman ng bata, na kasama ng bata, no, you are not. Maski yung bata, hindi naniniwala. At doon nga sa mga comment, doon natutuwa yung mga tao. Kasi maski nga yung mga bata, hindi naniniwala. Pero dito, sa part dito, mga kapatid, meron ditong in-interview talaga na ito yung pinakamahaba dito, ay si Kibuloy po, yung in-interview, mga kapatid. At yung niya nga po ay pagpapakilala niya, April 13 raw po, 2005, na sabi niya doon, kung maalala ko, mga kapatid, the Son of God ngayon ay, basta na nagpakilala siya, mga kapatid. Hindi ko maano kasi yung word na ginamit niya. At nagpakilala siya, at maski mayon yung nag-i-interview, pumunta sa kanya, ay tinatanong siya, tinatanong, at yung pag-i-interview niya, ay sabi niya nga, hindi kaya nag-delusional ka na? Na isa ka ngayang conman, ganun. Pero sa mga pagtatanong ng interviewer, magaling rin po sumagot si Kibuloy. At lahat yun, nasagutan niya. At dito nga po ay nakakalungkot, makikita natin, mga kapatid, na ipinakita ng lalaki, sabi niya, ito, mga taong ito, tingnan mo,
mga ginagawa mo sa kanila. Dinala mo dito sila sa tinatawag nilang kingdom of Eden, yung garden. Na paglabas ng interviewer doon sa compound na yon, nakita nila doon sa labas, mga naghihirap, mga barong-barong ng mga bahay kasi nasa bundok mga kapatid. At sabi niya, ganito ba ang kingdom of Eden? Na paglabas, meron na doon mga tao, mga gihirap. At yung mga iba pa doon, membro doon sa church ni Kibuloy. At ginagawa niya na isinama niya nga yung patungkol sa tithes and offering na itong mga tao nga ito na minimum wage, hinihingian mo ng ganito at ikaw ngayon nagpapakasasa ka sa mga ganito. Meron ka ngayong jet plane na sinasakyan, private jet. At lahat ng mga bagay na yun, magaling si Kibuloy, mga kapatid, nasagutan niya. Sabi niya, do you know, way back 1983, I got a revelation from God na bibigyan niya ako ng ganito. At that was, binigay nga. Yun raw ay paggawa ng Diyos. At kung titinan nyo, mga kapatid, meron ako nabasa na mga komento, sabi, meron kasabihan raw na it is much harder to pull, it is easier to fool a man than to convince them that they are fooled. Na yung mga tao raw madali raw na lokohin kaysa sabihan sila na mai-convince mo sila na ikaw ngayon niloloko ka. Nakukuha niyo po ba yung kaisipan, mga kapatid? Kasi po yung mga tao to, mga kinikilala nila, mga leader, kung titingnan nyo po, pupunta kayo doon sa kapihan, pupunta kayo doon sa lugar ni Kibuloy. Bagamat marami ng mga balita, mga ganyan, tinitingnan pa rin nila na walang ginagawang masama yung kanilang leader. At ito'y nakakalungkot. At kung titingnan nyo, mga kapatid, ganito po yung doktrina ng Nicolaitanism. At itong Nicolaitanism ito, mga kapatid, kung titingnan nyo, hindi pa po ito yung mga katulad ni Kibuloy, siya yung ugat, hindi po. Meron pa po itong pinakaugat talaga, mother, na pinagmulan, mga kapatid. Sabi dito sa Matthew chapter 20, verse 25 to 28, datapwat sila'y pinalapit ni Jesus sa kaniya at sinabi, nalaman ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay Panginoon sa kanila at ang kanilang mga dakila ay nagsisigamit ng kapamalaan sa kanila. Ito po ay kinakausap ng ating Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad. Sa inyo'y hindi magkakagayon, kundi ang sino man mag-ibig na dumakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Ganito po yung pagpapalakad ng ating Panginoon kung paano po ang kanyang kaharian, mga kapatid, na kundi ang sino man mag-ibig na dumakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. At sino man mag-ibig na maging una sa inyo ay magiging alipin ninyo. Gayon din naman, ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran. Tingnan nyo, mga kapatid, na maskiman po ang ating Panginoong Hesukristo nung siya ay naparito, mga kapatid, hindi siya nagnais na siya ay paglingkuran, mga kapatid. Sabi niya, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Alam niyo po ba yung interviewer ni Kibuloy, sabi niya, sinabi niya to, alam mo ba, sabi sa Biblia, sabi sa Matthew, na ang maskiman si Jesus Christ, ang Panginoong Hesus, ay hindi naparito para paglingkuran. Pero ano ginagawa mo? Habang ini-interview po sila, mga kapatid, meron silang mga alalay, dalawa, nagpapayong sa kanila. At pinagmamalaki pa ni Kibuloy, hindi, yung mga tao na yan, may sahod yan. At yung mga tao, mga kapatid, ay hindi nila nakikita na sila ay niloloko na, dinindeceive, mga kapatid. Ito yung malungkot sa mga bagay nito. Sabi ng ating Panginoon, ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Ganon po yung tunay na leader.
na siya po yung naglilingkod at ibinibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Hindi po ito makakaya gawin ng mga nagpapanggap na sila ay may salvation. Alam niyo po ba, yung pinag-umpisan doon sa kapihan, may lindol po na nangyari doon sa Surigao noong 2019 at itong Senyor Aguila, bigla siyang nagpakilala na bibigyan sila ng magandang kalagayan at kung sila ay sasama sa kanila, sigurado sila ay pupunta sa langit. Pero kung hindi sila sasama doon sa kapihan, sila ay pupunta sa impyerno. Pero alam niyo po ba mga kapatid, yung mga na-deceive niya, marami doon mga teacher. Marami doon mga pulis, mga professional, mga kapatid. Pero ano nangyari? Nung taong 2019, yung J-Rens na si Senyor Aguila, 2019 siya po ay 17 years old pa lang noon mga kapatid. Pero na-deceive niya yung mga tao, ng mga professional. Kasi sabi ng mga nagkikwento, kasi nga, sir, nung ini-interview na doon sa Senado, kasi nga nung mga panahon na yun, sir, kasi yung ini-interview po ay tumiwalag na, umalis na siya. At kinikwento niya paano siya napaniniwala. Pumunta raw po kasi sa hospital, nag-iiba-iba yung boses. Nagiging matanda, tapos nagiging babae yung boses. At nung tinanong ni Senador Bato de la Rosa, totoo ba yun? Sabi niya, hindi sir, hindi yan totoo. Hindi ako nakagawa niyan. Tapos sabi naman ng babae na sabi niya, kaya siya napaniwala. Kasi nga sir, meron pa yung time na habang siya ay nagsasalita at umulan, pinatigil niya yung ulan. At tumigil niya, sir. Siguro ngayon, nagkataon lang yun. At makikita natin mga kapatid na mga bagay na ito na hanggat maaari yung mga hinirang ay madaya sa pagpapatuloy. At samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olibo ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad at nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan. Tinatanong po ito ng kanya mga alagad, mga kapatid, na ano yung magiging tanda ng pagparito na ulit ng ating Panginoong Hesukristo at ng katapusan ng sanlibutan, mga kapatid. At sa verse 4, sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mga ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Na ito yung paalala ng ating Panginoon. Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Tingnan nyo mga kapatid, yung tanong ng kanyang mga alagad patungkol sa tanda ng iyong pagparito at katapusan ng sanlibutan. Pero ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo ay magsisiparito sa kanyang pangalan na magsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Nakikita nyo na po ba yan, mga kapatid, sa panahon natin? At sabi nga po doon sa news na pinanuran ko habang nag-aaral, mga kapatid, si Kibuloy raw po ay the most successful most successful, ibang term yun sinabi, kung saan most successful na nagpapanggap, na nagbibigay ng salvation. Kasi marami talaga yung kanyang mga tao na nasasama at makikita nyo na namumuhay na siya ng karangyaan ngayon. Si Kibuloy. At masasabi at ito po ay interview po ng mga ibang bansa. ABC News. At sabi naman ng mga comment ng mga ay ang Pilipino ngaya, pero nahihiya ako na maraming naluloko ng tao na to. At dati-rati ay si Kibuloy lang, meron pang dumagdag ngayon. Si Senyor Aguila. Tingnan nyo yung pandadaya ng kaaway, mga kapatid. Pero ang maganda naman po, mga kapatid, habang nakikita natin ang mga bagay na yan, merong pandaraya ang kaaway. Meron fake. Pero huwag niyong kakalimutan na meron rin tunay.
na mga lingkod ng Diyos. Na sa panahon natin, kung ganito kalakas yung pandaraya dito sa Pilipinas, marami rin yung tunay dito sa Pilipinas. At ito yung makikita natin mga kapatid, na ang kaaway ay gumagawa ng husto doon talaga sa mga na sabi dito sa Matthew chapter 24, for there shall arise false Christ and false prophets, and shall shew great signs and wonders. Diba? Na kuninto ng babae, pinahinto nga yung ulan, tapos inutusan yung ibon, kumanta rin nga sir. Show great signs and wonders, and so much that if it were possible, they shall deceive the very elect. Sa Tagalog, sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga papakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang, mga kapatid. Dahil po sa mga tanda ito, mga kababalaghan. At sa pagpapatuloy, sa verse 6 ng Matthew 24, at mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaungaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan. Mga kapatid, tayo po ay nakakarinig ngayon ng mga digmaan, mga alingaungaw ng digmaan, at ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangang ito'y mangyari daw tapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at mga kakagutom at linindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan kung magkagayoy ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Nakikita na po ba natin yung mga tanda ito, mga kapatid? Tinatanong ng kanya mga alagad, ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan? At ito po yung sagot ng ating Panginoong Hesukristo. At kung makikita natin, mga kapatid, sa mga news, lahat ng ito, sinabi ng ating Panginoon, nakikita na natin. At kinakailangan na meron tayong gawin. Sabi nga po ng ating kapatid, meron namiminto na mangyari. At ang anong kinakailangan? Paghahanda na kinakailangan natin bilang tayo ay nakakita ng maliwanag na revelation, kapahayagan, mga kapatid, ay kinakailangan rin natin ng puspos na paghahanda, mga kapatid. Alam niyo po ba, yung Israel, mga kapatid, na mula nung sila ay naging bansa, anong ginawa nila? Wala po silang tigil sa paghahanda para saan? Sa giyera, mga kapatid. Dahil alam nila na ito at ito yung mangyayari sa kanila. Kaya pagdating po nung bagay na sila ay sinasalakay, hindi na sila nagulat, mga kapatid. Anong ginawa nila? Umaksyon sila. At sila ay ngayon ay nakikipaglaban, mga kapatid. Ito ay puputulin ko na naman. And call no man, sa Matthew 23 verse 9, and call no man your father upon the earth, for one is your Father which is in heaven. Alam natin kung ano yung relihiyon na nagpapatawag ng ganito, mga kapatid. Sabi dito ng ating Panginoon, but be not be ye called Rabbi, for one is your Master, even Christ, and all ye are brethren. Lahat magkakapatid. And call no man your father upon the earth, na for one is your Father which is in heaven. Neither be ye called masters, for one is your Master, even Christ. But he that is greatest among you shall be your servant. Ito, mga kapatid, in order to clarify this, balikan natin yung quotation ng ating kapatid, Brother Branham, para masigit po natin malinawan ito, mga kapatid. In order to clarify this even more, let me explain Nicolaitanism in this way. If you recall that in Revelation chapter 13 verse 3, it says,
And I saw one of his heads, Aris were wounded to death, and his deadly wound was healed, and all the world wondered after the beast. Ito po ay doon sa Revelation. Sa mga dati-dati na napakinggan ito, mga kapatid, alam na natin ito kung ano ang tinutukoy dito. Ito ay yung Roman. Now we know that the wounded head was the pagan Roman Empire. That great political world power, his head rose again as the Roman Catholic spiritual empire. Na makikita nyo mga kapatid. And his deadly wound was healed. Na sa panahon noon, mga kapatid, yung Romano na empire ay natalo na ng mga ibang imperyo, mga kapatid. At pagdating dito, and all the world wondered after the beast. Kasi, ano nangyari? Yung wounded head of the great political world power, his head rose again as the Roman Catholic spiritual empire. Na dati-rati, Roman Empire siya, mga kapatid. Ngayon, nagpakilala siyang Roman Catholic. Now watch this carefully. What did political pagan Rome do that was the basis of her success? She divided and conquered. That was the seed of Rome, divide and conquer, her iron teeth. At sa pagpapaikli, that is Nicolaitanism, and God hates it. Ano yung tinutukoy ng ating kapatid na divided and conquered, mga kapatid? Na kung titinan nyo doon sa 312 AD, pagsisimula ng Pergamos, mga kapatid, yung Roman Empire, pinasimulan nila na magkaroon ng favor doon sa mga Kristiyano. At pagdating doon sa 325 AD, yung First Council of Nicene, mga kapatid, ay itinatag nila at yung mga bishop, yung mga Kristiyano, yung mga reliyon noon, ng mga Kristiyano, iba-iba, mga hiwa-hiwalay, pinag-isa nila, mga kapatid. At ito yung naging bunga na ng mga kapatid na Roman Catholic Church. At that is Nicolaitanism, and God hates it. Bakit po, mga kapatid? Yung mga Kristiyano doon na nag-meeting doon, mga kapatid, mayroon yun iba-iba rin ng mga pananaw. Pero pinag-isa nila doon. Mamaya babasahin natin, mga kapatid, kung ano yon. With the man-made doctrine of the elevation of bishops to a place not accorded them in Scripture, na yung mga doktrina po ng mga bishop doon, na ginawa nila, pinag-usapan nila, mga kapatid, ay hindi na according sa Scripture, mga kapatid. The next step was the handing out of graded titles that built upon into a religious hierarchy. For some, there was archbishops, di ba? Wala naman yan sa Bible, mga kapatid. Over bishops and cardinals, wala rin po yan sa Biblia, mga kapatid. Over the archbishops, and by the time of Boniface III, there was a pope over all, a pontiff, na nagkaroon na po sila ng pope, pontiff, mga kapatid, na mababasa natin, wala na yan sa Bible. Yung archbishops, cardinals, at pope, mga kapatid. Now, if you want proof that the Catholic Church demands the lives and minds of men, just listen to the edict of Theodosius the First. Pwede po ba natin natin yung yung link ulit, Sister Ann? At sa mga ilang sandali, mga kapatid, ay tayo magtatapos na, mga kapatid. Nawa ay nakuha natin, naintindihan natin, mga kapatid, na sa panahon doon sa Balaam doctrine, dito sa church age na to, sa Pergamian, ay itinuro ni Balaam kay Balak yung yung pagan pag-worship na dahil ang Romano po ay sila ay mga pagano at pinalitan lang nila yung mga pangalan ng kanilang mga Diyos at ginawa silang mga santo sa panahon natin. At ito pong edict of Theodosius First Edict, nung siya yung emperor ng Romano sa panahon na yan, mga kapatid, ito po ay dated February 27, 380.
AD. At kung titignan niyo po yung Pergamos Church Age, ito po ay pasok pa dahil abot 600. Yung 600 AD yung Pergamos. At sabi po dito, si Theodosius I made Nicene Christianity. The state church of the Roman Empire, it condemned other Christian creeds such as Arianism as heresies of foolish madmen and authorized their punishment. Na yung Nicene Christianity, the state church of the Roman Empire. Na yun na po yung nagiging reliyon nila, mga kapatid, ng Romano. Pwede po bang ibaba natin, Sister Ann? Okay, sige pa. Naalala ko na kung saan yung babasahin. Okay, sige. Up. Taas natin, Sister Ann. Dito sa ano yan eh. Baba natin pala. Baliktad. Sorry. Okay. Ito po yung edict ni Roman Emperor Theodosius, mga kapatid. Sabi niya po, Emperors Gratian, Valentinian, and Theodosius Augusti, edict to the people of Constantinople. Ito po ay kautusan niya para sa mga tao doon sa Constantinople. It is our desire that all the various nations, ito po ay noong February, na 360 AD ba yun, mga kapatid? Kung di ako nagkakamali, 380. It is our desire that all the various nations which are subject to our clemency and moderation should continue to profess that religion which was delivered to the Romans by the divine Apostle Peter, na pinapakilala po ng Roman Catholic, mga kapatid, yung pinagmulan talaga nila raw ay si Apostol Pedro. Pero yung katotohanan po, mga kapatid, yung Roman Empire, sila pa po yung naghunting kay Apostol Pedro at nagpapatay. At it has been preserved by faithful tradition in which is now professed by the Pontiff Damasus and by Peter, Bishop of Alexandria, a man of apostolic holiness, according to the apostolic teaching in the doctrine of the gospel. Let us believe in one deity of the Father and the Son and the Holy Spirit, in equal majesty and in a holy Trinity. Dito po, mga kapatid, nag-umpisa yung Trinity, yung Trinitarian, mga kapatid, na doktrina. We order the followers of this law to embrace the name of Catholic Christians, na ino-order nila yung mga followers, yung mga Kristiyano sa panahon nito, mga kapatid, na imbis na yung salita ng Diyos ang kanilang susundin, anong ginawa? Conquer the laity, to conquer the people of the church, na sila na po yung nagpapautos ng mga doktrina, ng mga aral, mga kapatid. Ito po ay Nicolaitanism, mga kapatid. We order the followers of this law to embrace the name of Catholic Christians, but as for the others, since in our judgment, they are foolish madmen. At sila na po yun, nagsasabi kung sino yung matino, sino yung tama yung aral. We decree that they shall be branded with the ignominious name of heretics, and shall not presume to give to their conventicles the name of churches. They will suffer in the first place the chastisement of the divine condemnation, in the second, the punishment of our authority, which in accordance with the will of heaven, we shall decide to inflict. Na ito po, mga kapatid, given in Thessalonica on the 3rd day from the calends of March, during the 5th consulate of Gratian, Augustus, and 1st of Theodosius Augustus. Ito po ay edict po ni Theodosius, mga kapatid, the first. At kung titignan nyo, mga kapatid, na yung Roman Empire na yung humahawak doon sa iglesia. Ito po ay nabasa natin kanina, political mindedness. Na nakikita nila na nagiging hindi na improving yung
empire nila, yung by force na kapangyarihan. Rumarami yung mga Kristiyano sa panahon nila na naisip nila na pasukin na yung relihiyon. At yun ang maging daan nila para sa makonquer pa yung mga tao, mga kapatid. At sa pagpapatuloy dun sa slide po natin, next slide po, Sister Ann. Dito sa The Roman Catholic Church, tayo po ay sandali lamang mga kapatid, magtatapos na. At nawa ay naintindihan ninyo, meron tayong nakuha mga kapatid. Next slide, Sister. Okay. The Roman Catholic Church calls herself the Mother Church. Narinig nyo na po ba ito mga kapatid? Na she calls herself the first or original church. Ito po ay totoo naman, sabi ng ating kapatid, ng ating propeta, that is absolutely correct. She was the original first church of Rome that backslid and went into sin. Ito raw po ang kauna-unahan na church sa Roma na nag-backslide and went into sin. She was the first that organized, in her was found the deeds and then the doctrine of Nicolaitanism. Na dito sa kanila na nakita yung deeds and doctrine of Nicolaitanism, mga kapatid. No one will deny that she is a mother. She is a mother and has produced daughters. Now a daughter comes out of a woman. A woman robed in scarlet is sitting on the 7 hills of Rome. She is a harlot and has borne daughters. Those daughters, kung siya po ay mother, mayroon siyang mga anak. Those daughters are the Protestant churches that came up out of here and then went right back into organization and Nicolaitanism. Tingnan niyo po mga kapatid, nung una po, yung Roman Catholic Church ay yung layunin nila, yung pananampalataya nila ay nandun po talaga. Pero dumating yung panahon na sila po ay nag-backslid at nawala na doon yung paggawa ng Diyos, yung Espiritu ng Diyos. At pagdating dito, those daughters are the Protestants. Itong mga daughters na ito, bakit ito natawag na daughters? Dahil si Luther po, mga kapatid, siya po ay lumabas doon sa Roman Catholic. Kaya siya po ay anak po doon na siya po ay Protestants, lumabas doon sa Roman Catholic. Nung una-una po, mga kapatid, ay maganda rin, hangarin nila, paglilingkod nila, pagpapasa Diyos. Pero dumating ang panahon, mga kapatid, those daughters are the Protestant churches that came out of here, and then went right back into organization and Nicolaitanism. Na sila ay naging organized rin at nagkaroon na rin ng Nicolaitanism, yung mga Lutherans. Ngayon, mga kapatid, this mother of the daughter churches is called a whore. That is a woman who was untrue to her marriage vows. Na she was married to God, dati-rati po, mga kapatid, and then went off fornicating with the devil and in fornications. She has brought forth daughters that are just like her. Ito po ay nangahawak na po sila ng doktrina ni Balaam, mga kapatid. This mother and daughter combination is anti-word, anti-spirit, and consequently anti-Christ. Yes, anti-Christ. At kung titignan nyo po mga kapatid, ganyan po yung history sa Pergamian Church Ages. Na 312 AD po, mga kapatid, nag-umpisa ang church ages na ito. At hanggang po sila sa 606 AD. Maraming tahon na sa kalagayan ito na namalagi yung church ages na ito, mga kapatid, na they hold the doctrine of Balaam at Nicolaitanism, mga kapatid. At sa huli, balikan natin yung main text natin, mga kapatid. Basahin na lang natin. And to the angel of the church in Pergamos write, these things saith, he which hath the sharp sword with 2 edges.
Sa verse 14, But I have a few things against thee. Ito po yun sa Pergamian church ages, mga kapatid. Because thou hast there them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornication, mga kapatid. At kung titignan niyo, mga kapatid, sa Old Testament, kaya sila nakakommit ng fornication dahil po sila ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. At ang pagsamba po sa Diyos-Diyosan sa ating Panginoong Diyos, ito po ay fornication, pagkakasala, na imbis na siya yung ating sinasamba, pinupuri, sila po ay nag-commit ng fornication. At sa panahon po ng Pergamos, dito po nagpaumpisa yung pagan idol worship, pagwo-worship, mga kapatid, na mga Kristiyano. Nakakalungkot na bagay. At hanggang sa panahon natin ngayon, nakikita natin yan. Yung mga pag-idolize nila sa mga Diyos-Diyosan. Yung pagsasamba nila. At sa verse 15, So hast thou also them that hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate. Yan po yung kalagayan ng Church of Pergamum. Na hinahawakan nila yung doktrina ng Balaam at Nicolaitans. Hallelujah. Hanggang dito na lamang po, mga kapatid. At ipagpaumanhin nyo yung mga oras na lumabis. At nawa, mga kapatid, ay meron po tayong nakuha sa umagang ito. At sana naintindihan po, nasundan. Di ko alam kung nasundan na nila Cecilia, nila Sister, nila Christine, nila Bambam. Nawa ay ang Diyos ang higit pa na magbukas sa inyo kung hindi natin maintindihan. At kung nais niyo po, mga kapatid, mas higit pa ninyong maintindihan, tayo po ay magbasa na magbasa. Meron po tayo yung mga church ages, the exposition of the church ages na isinulat sa libro ating propeta Branham. Mas higit po natin maintindihan, masusundan kung talaga pong mababasa po natin ito. Na ito pong mga bagay na ito ay mga history po. Pero sa history na ito, makikita rin natin na paano natin makikita yung tanda ng wakas, ng pagbabalik ng ating Panginoon. Paano natin makikita yung wakas ng sanlibutan pag nakita natin ang mga bagay nito na sa ating panahon. At makikita natin the doctrine of Nicolaitans sa panahon natin. Personally, dito sa Pilipinas, meron tayong mga ganito na nababalitaan, naririnig na doctrine of Nicolaitans. Tayo po, mga kapatid, ay magpasalamat sa ating Panginoon at tayo po ay magsiyuko na lamang po, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. O dakilang Diyos, maraming salamat po sa araw nito. Salamat po sa pagpapahayag ng iyong salita. At tunay nga po, Panginoong Diyos, na napakahirap na kung tatalakayin namin yung mga history, maraming kailangan basahin, maraming kailangan na i-chat down, marami kami na mga quotation na kailangan isama sa aming pag-aaral at napakahirap na kinakailangan namin sa mga oras na ito, mga sandali ito, Panginoong Diyos, yung higit pa na pagtitiis, kung nais namin na mas higit pa na makaunawa sa iyong salita. At nawa, Panginoong Diyos, sa mga bagay na ito na aming natalakay, ikaw pa po, Panginoong Diyos, ang higit pa na magbukas at naniniwala ako, Panginoong Diyos, na ito po ay may purpose sa mga bagay na ito na pinangyayari mo sa aming mga buhay. At sa panahon namin, Panginoong Diyos, talamak ito na naririnig namin at dito mismo sa Pilipinas ay mayroong mga ganitong mga doktrina na pinanghahawakan yung mga reliyon, mga kasimbahanan. At nawa, Panginoong Diyos, bilang kami ay may kaunawaan na, Panginoong Diyos, sa mga bagay na ito, kami po ay ingatan mo at mailayo sa mga bagay na ito. At higit, Panginoon, na panghawakan namin lamang ay ang iyong purong salita na ipinamumuhay ang iyong salita sa bawat araw. Kaya, Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito at ibinabalik lamang po namin ang lahat ng papurit po sa salamat sa iyong dakila at banal na pangalan lamang po, aming Panginoon Kristo. Amen. Amen. At maraming salamat po, mga kapatid.